Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom. At doon sa kanyang video, sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Huy. At ito po, si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Sinumite niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niya po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guban na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At ito yung bank account ng pamilya Duterte na pinapakita ngayon ni Senator Trillanes. Ito yung 2012-2013 bank accounts. Ito raw ay inamin na ni Digong noong 2016. Yan, na-validate na rin ng ombudsman at karandang yata yung ombudsman na yun na pagkatapos niyang i-validate ito, tinanggal naman siya ni Duterte sa pwesto. Nakapangalan ho dito ang mag-anak na Duterte maliban doon sa unang asawa. Si Mirman, siya lang ang wala dito. Narito si Digong, si Sara, si Baste, si Pulong. Medyo malabo lang ito. Pero makikita niyo yung total, 2,427 something. 2,437,000,000 yung total. So, mamaya ay makikita niyo ang reaksyon ni Sara Duterte. Habang pinipresento ni Trillanes, yung ekspresyon ng kanyang mukha ay parang nagulat siya na kinabahan, nawala yung kanyang usual na mabangis, mataray. Hindi siya nakapagtaray on the spot. So, sa tingin ko nagulat siya dito. Hindi niya akalain siguro na sisipot si dating Senador Trillanes. Ito ang malinaw. So, makikita nyo dyan. Ayan Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Sebastian Duterte, Paulo, Cielito Abancena, ito si Hanilet. So, makikita nyo ay malaki ang pumasok kay Baste at saka kay si Sara. Kita expression niya talagang medyo hindi niya inaasahan siguro ito. Ang mga Duterte dito at saka ang Quadcom ay parang naglaro ng poker game. So, nung ganito nangyari dito nung malaman ng pinospone muna ng Quadcom yung hearing kasi na kulang yung witnesses nila wala pa mga affidavit. Naamoy yan ang kampo ni Duterte kaya kahit postpone, sinabi nila na a-attend daw sila. Sinabi lang a-attend silang bigla kahit alam na nilang postpone. So, hindi naman binabawi pa ng Quadcom yung postponement at sa 21 yun daw supposed to be 21 November. Ang ginawa nitong grupo ni Duterte, umattend noong kahapon
November 13. So napilitan ng Quadcom na bumalik. So in a way, mukhang naisahan sila ng Quadcom dito. Kasi nga ito si Duterte nagmamatigas ayaw umaten kahit anong request ilang beses na. Mahigit 10 beses na yata na iniimbita siya ayaw umaten. So siguro naisip ng Quadcom na atin siyang yung kanyang style ang ating parang take his own medicine, parang ganun nangyari. So, binigyan nila ng butas si Duterte para alam nila, kabisado nila yung ugali ni Duterte na ito ay magsasamantala sa pagkakataon. So, yun nga, kinagat niya yung pain ng Quadcom na i-postpone. Pumunta siya. Hindi niya alam, siguro, na atin pala dyan si Senator Trillanes. At yun nga, nangyari na bulatlat. Yan. So, makikita nyo dito ay si Baste at si Hanilet ang malaki nakuha. 42 million kay Hanilet, kay si Baste ay 41 million. So kay Sara dito ay 14, kay Digong ay 15, kay Pulong ay 19 milyones. Ang total nga niyan ay ito 133 million pala ito, itong isang ito. Kaya ng presentation ni Senator Trillanes at niya dyan ay nung una sabi ni Digong ay pipirma daw siya ng waiver. Pero later siya ay pinipiga na on the spot pipirma, i-ready yung document. Sinabi niyang pipirma lang daw siya pero sasampalin daw niya si Trillanes. Nung bumalik yung hearing, sabi ni Trillanes ay papayag daw siyang sampalin pero pipirma muna. Ay mukhang hindi yung kinagat ni Duterte. So in other words, malamang ito yung may katotohanan. Kasi hindi naman maglalakas loob si Trillanes hindi present yan kung ito ay walang katotohanan. At saka yung takot ni Digong na pumirma, malinaw na may katotohanan to. Takot din naman siya magsampa kay Trillanes ng kaso tungkol dito sa pagbubulatlat na ito kasi pag magsasampa siya ng kaso, patutunayan ni Trillanes na totoo ito. Magkakaroon na ng pagkakataon ngayon na tawagin ng bangko kahit may bank secrecy law. Pag may kaso, pwede nang ipatawag ang bangko at recorded dyan. So yun ang bilang abogado, alam ni Duterte na yun ang mangyayari kaya hindi niya masabing na ito ay paninira, hindi siya makapagsampa ng kaso tungkol sa usaping ito sapagkat yun nga, lalong mabubulatlat ang katotohanan. So yun po ang nangyari sa hearing na yan ni Senator ng Quadcom rather, na kung saan nga bagamat kulang ang mga testigo ay maganda pa rin naman ang kinalabasan at lalong nagmukhang ebak dito ang Senado sa kanilang ginawang hearing noong nakaraan. Mas maganda pa rin itong hearing ng Quadcom kaysa doon sa nangyari sa Senado na kung saan ay talagang dinidepensa nila ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan nga, gigil na gigil dito si Duterte pero ganyan lang naman yan, nananakot lang yan, bluffing lang yan. Kabisado naman natin yan si Duterte. Naghamong ng baril lang kay Waldy Carbonell noong 1980s. Hindi naman sumipot si Kawaldi. Tapos ngayon si Kawaldi naman ang naghamon noong November 10. Hindi naman sumipot yung mag-ama. So iyon ang alam na natin na style ng bablap. Tapos kinol yan ni Trillanes. Sabi ni Trillanes, sige sampalin niyo ako pero pumirma ka muna bago ako magpasampal. Hindi naman tinanggap ni Duterte yun. In other words, hindi talaga siya pipirma ng waiver kasi mabubulatlat yung record ng kanyang bangko na kung saan ay pihadong maraming nilalamang galing sa kung saan illegal na transaksyon ang laman ng kanyang bank account. Abangan natin.